at sasamahan po namin kayo ni Dean Mel dahil oras na po para sa isang public service na naman. Magbibigay po kami sa inyo ni Dean Mel ng libreng payong legal. Right, Dean okay. Mel, kausapin na po natin ang Let's ating go. first caller na si Laida Ortiz. Good morning sa iyo, Laida. Yes, ma'am. Good morning po. Ano po may paglilingkod namin sa inyo ni Dean Mel? Ma'am, tatanong ko lang po kung mayroon po akong karapatan na sustentuhan po ako ng asawa ko kasi po, sabi po niya sa akin, pag naghiwalay daw po kami, yung anak lang po daw po namin ang susustentuhan. Hindi ako daw po, hindi niya ako susustentuhan. Pero Yun lang po ako itanong kung may karapatan po ako o wala. Laida, matanong lang namin, kayo ba ay nagsasama lamang or kasal kayo? Ano po ma'am, live-in po. Live-in sila. Live-in. Oo. Pero ngayon ay maayos naman ang sustento. Nung bata, siguro. Magkasama pa kasi sila Dean Mel ngayon eh. Oh, So ang okay. pananakot nung kinakasama niya, pag naghiwalay, Oo. wala siyang sustento, Oo. bata lamang. Tinatanong Yes. niya na tama lamang ba yun or pwede rin siya mismo na manghingi ng sustento? Alam mo, Laida, sapagkat hindi kayo kasal, wala kayong legal na union, wala kayong Opo. obligasyon sa isa't isa ng suporta. Yan ang masamang palad, Laida, sapagkat hindi kayo kasal, hindi ka makakahingi ng suporta doon sa lalaking yon. Pero ang anak nyo, tuloy dapat ang pagsusuporta. Yan ang disadvantage ng hindi kinakasal. Okay. Opo. Pero Laida, eto naman ang iyong karapatan sa ilalim ng batas. Iyan bang kapartner mo dating yan binata? Hindi po, sir. Hiwalay din po. Hiwalay rin, pero hiwalay siya doon sa babae. Kasal siya doon sa babaeng yon? Opo. So ikaw ang pangalawang babae, ika nga, ano? Pero ganito rin ang sinasabi ng batas, kung ikaw ay nakipag-partner sa isang taong may asawa at sa loob ng inyong pagsasama, nagpundar any one of you, okay, meron kayong tinatawag na special type of co-ownership. Kapwa may-ari kayo sa inyong mga pinundar. Kaya lang ang problema dito sapagkat may bahid na hindi kayo pwedeng magpakasal, kung maghihiwalay kayo, ang parte mo lang sa mga napundar ninyo ay yung halaga ng iyong inilagay. Ibig sabihin, halimbawa, bumili kayo ng jeep at 10% ng pagbabayad sa jeep, ikaw ang nagbayad at 90% siya. Kung naghiwalay kayo, pwede niyong pagbili, pero yung makukuha niyong presyo, 10% lang sa'yo at 90% kanya. Ibig sabihin, napaka-stricto ang paghahati. Alam mo, may kaibahan kasi yan kung walang asawa yung partner mo. Kung walang asawa ang partner mo, at baka rin iyan ang nangyayari, kung walang asawa ang partner mo, at wala naman kayong bahid magpakasal, at nagpundar kayo at hindi kayo mag-asawa, ang sinasabi ng batas, kahit na wala kang na-contribute, basta't nangangasiwa ka lang ng bahay, nag-aalaga ka ng mga anak mo, at naghiwalay kayo, sapat na para hatiin sa gitna ang inyong mga napundar. Iyon ang kaibahan ng nakikipag-partner sa walang asawa. Pero kung may asawa na, napaka-stricto. Kung ano lang kinontribute mo, yun lang ang makukuha mo. Pero kung walang partner yung asawa mo, hati sa gitna, kahit na wala kang kinontribute, basta't nangangasiwa ka. Pero dun sa tanong mo ng suporta, ang masamang palad, Hindi mawawala yun sa anak lang. sa anak lang hindi mawawala, pero sa iyo, mawawala. Hindi niya obligasyon. Kaya Laida, maghanap-hanap ka na para masustentuhan mo ang sarili mo habang hinihingan mo para sa anak mo. Ayan. Okay, Laida? Opo, ma'am. Sabi ko po nga, ma'am, sa kanya, kunin mo na kako itong anak mo, magtatrabaho din po ako para sa sarili ko. Ayaw naman po niyang kunin. Na wala daw pong mag-aalaga. Sabi ko po sa kanya, paano naman yung sa sarili ko, yung kain ko, yung pambayad ko dito sa bahay, sa kuryente. Alam mo ba, Laida, meron ka ba mga kapatid? May mga gulang ka ba? Mga kamag-anak na pwedeng makitira sa iyo?
Wala po, malayo din po. So ikaw lang ang nag-iisa. Opo. Siguro, Raida, ang pwede mong gawin ganito, ano? Siyempre, patuloy ang hingi mo ng suporta sa anak. Wala namang problema dyan. At yung suporta yon, yung porsyento nun, halimbawa, gumagamit ka rin ng kuryente, gumagamit ka rin ng tubig, dapat may portion rin na binabayaran yung asawa doon. Dahil gumagamit yung anak. Tama ka Oo. doon, Cheryl. So lahat yan, kikwentahin mo, ha? Para maibsan at least ang iyong problema. Okay, Laida? Maraming Po, ang ano ko po nga, attorney, kasi ang ibinibigay niyo po, ano na po yung gatas na po, tapos diaper. Yun lang. Hindi siya nagbibigay In ng kind. pera, Oh. in kind lang. Oo. Well, kung igigiit mo na kailangan mo rin ang pera, pwede naman iyan. Ano po ang dapat niyang gawin, Ang gagawin Dinmel? lang, igigiit mo yan, number 1. Number 2, kung hindi pa niya gustong gawin yan, pumunta ka sa public attorney's office at maghain kayo. Libre to. Maghain kayo ng kaso para nga mapilit siyang legal na magbigay ng pera sa'yo. Okay, Laida? Yan. Okay po. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat, Laida. Very grateful siya dun Very sa grateful siya. pagpapasalamat niya, dun sa boses. Thank you sa'yo, Laida.